Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Big Evidence. Ito ang matinding revelasyon. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto, simulan po natin dito, naku po, flood control project sa Davao City, damage just 8 months after completion. Halatang halata no, yung balita po sa GMA News. Sabi po sa kanilang balita, the Department of Public Works and Highways or DPWH and the Independent Commission for Infrastructure or ICI conducted an inspection of various flood control projects in Davao City, including one that was damaged just 8 months after it was finished. According to the report of Jamie Regional TV's relator, sabi po nila the officials check the damaged portion of the flood control project of Davao River in the Matina Grabahan area. Ayan mga kaubayan, no? Nasa Cebu po yung pagbaha, pero sa Davao po sila imbestiga. Hindi kaya ito ay politically motivated mga kaubayan, no? I think kayo naniniwala ba kayong hindi ito politikang nangyayari ngayon? Kasabot ang mga bayarang media katulad po ng GMA News mga kaubayan, di ba? Regional yan Kasi biruin nyo, nandun po yung problema, dito sila mag-iimbestiga. Di ba? Bukod pa dyan, mapaghahalataan talagang itong ICI ay weaponized, no, by President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Ito po ay binuo para yung nakikita ko po sa ICI, parang ito ay isang quadcom or tricom, no? Na binuo para tutukan lamang ang mga Duterte. Paano po natin nasasabi yan? Ito na nga, di ba? At ito pa. Nako, ito na naman. Baka gumawa na naman po sila ng baka gumawa na naman po ang House of Representatives ng quadcom. Anong iimbestigahan? Ito, House probe sa flood control project sa distrito ni Representative Duterte, ipinananawagan, ipinanawagan ni ACT Teacher Representative Antonio Tino sa Kamara na imbestigahan ang umano'y irregularidad sa 4.35 billion na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Davao City 1st District Representative. Ipinatupad sa Davao City 1st District ni Representative Paulo Duterte noong 2019 hanggang 2022. Biruin yan, no? Yung problema nasa 2025, na yung problema natin sa flood control nasa 2024 to 2025, tapos yung iimbestigahan 2019 to 2022. Duterte pa. Isolated case, Duterte lang mga kababayan. Aray. Anong nangyayari sa inyo? Diba? Palagi na lang ganito po ang nangyayari mga kababayan. Pag may mga issue, no? May mga anomalya na silang kinahaharap, diba? Pag nako-corner na po sila, doon agad ang maneuver sa Duterte. Nako. Eto pa.
Ano pong masasabi nyo dyan mga kabayan sa gagawing investigasyon or panawagang imbestigahan ang flood control project sa Davao City? Ayan. Noong 2019 ha, hanggang 2022 mga kababayan. Okay? Ito pa. Matindi to. Ha? Yung pagbaha pala sa sa Cebu mga kababayan, kasalanan ni Duterte. Aba. Pagbaha sa Cebu, kasalanan ni Duterte. Ha? Flood control project sa Cebu ng Duterte administration pinaiimbestigahan. Nako po. Pinag-utos ng Malacanang ang investigasyon sa umano'y 345 flood control projects na itinayo sa Cebu mula 2016 hanggang 2022 sa ilalim ng administrasyong Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layon ng hakbang na matukoy kung bakit sa kabila ng mahigit 26 bilyong pondo ay labis pa rin ang pinsalang dulot ng bagyong Tino. Duterte na naman mga kaubayan. Feeling ko tuloy mga karbi natin presidente pa rin si former President Duterte. No? Presidente pa rin siya. Bakit? Kasi parang siya ang para siya ang sinasangkalan ng mga inayutak na administrasyong ito no? Palaging siya po ang sinisisi. No? Ay nako. Kayo maniniwala po ba kayo mga kababayan na ang may kasalanan sa pagbaha sa Cebu ay si Pangulong Duterte? Diba? Napakalaking question mark nito, Claire Castro. Dapat kayo ang magpatunay niyan. No? Kasi kayo ang nag-aakusa Sige nga, huwag puro satsat kasi hindi pa man. Dapat before ka magsalita, no? Na ikasisira ng Duterte, dapat meron ka ng ebidensya. Diba? May ebidensya ka dapat. Ito, saka sila talaga ang gumawa nito. Anong kontraktor, lilagay nyo dyan, diba? No? Hindi puro salita lang. Kasi yung ating mga kababayan na nanonood sa inyo, posibleng maniwala sa inyo No? Posibleng maniwala yung mga bulag at bingi. Pero kung ikaw naman ay gising na, no? At hindi ka natutulog sa pansitan at nararamdaman mo or nakikialam or nakikiramdam ka, di ba? Sa iyong kapaligiran, no? Kahit anong baliktad na gawin nila dito sa pagsisisi sa mga Duterte, hindi ka matitibag, no? Hindi ka madadala sa kanilang mga pananalita. Alright. Anyway, ito pa mga kabayan, last po natin pag-uusapan. Nako, ito po ang balita sa balita. Nako, meron po silang meron po silang tanong dito. Sabi po dito, alamin, bagong tuklas na uri ng buwaya, saan nga ba makikita? Aray. Kung alam nyo mga kabayan, i-comment nyo na lang po sa baba. Pero ako, ang masasabi ko po dyan, sa baha po ang ko. Baha po yung answer ko dyan. Ulitin po natin yung tanong bagong tuklas na uri na buwaya, saan nga ba makikita? Abay, sa baha. Kayo, saan nyo ba nakikita yung mga buwaya? Bukod po sa House of Crooks, di ba? Bukod po sa House of Crooks, sa baha natin makikita ang mga buwaya. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction dyan? I-comment nyo na lang at ito. Pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon tungkol ito sa pahayag ni resigned NBI Director Jaime Santiago. Naglabas siya ng hinaing bakit siya nag-resign. Sabi ni Attorney Guanzon, gusto kasi nila, Judge, yung asong sunod-sunuran lang. Feeling ko yan din dahilan ba't sinibak si General Torre. Nung ayaw na pumayag sa gusto nila, sibak na. Ito, mayroong parang news update ng People's Television. Ito yung pahayag ni ex-director
Santiago. Inamin ni dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na napilitan siyang magbitiw sa kanyang pwesto kaya siya nag-resign. Ayon kay Santiago, pero ito yung payag ni Director Santiago, pero yung effort ko mukhang kulang o di nagustuhan ng nakakarami. So I was forced to resign. Sa kabila nito, nanindigan si Santiago na sa kanyang panunungkulan ay naging tapat siya sa paglilingkod. Agree. One of the best ito eh. Napatunayan niya na ang kanyang katapatan sa taong bayan. Kaya nga. Ito ang pahayag pa ng direktor. Di baling maging unpopular pero right. Yung tamang ginagawa. Di baling sabihan ungrateful pero right. Correct. Maraming beses kong pinaglaban ng bureau. Dagdag na pahayag. So, ito, mayroon siyang tinapatamaan. Kaya lang, hindi lang niya sinasabi. Ipinaglalaban niya ang bureau. So, kanino niya ipinaglalaban? Dito sa nakakataas sa kanya. Di ba? So, ito na ang masakit ngayon sa ating gobyerno. Kung sino pa yung matitino, sila na yung hindi nagtatagal sa gobyerno. Kasi nga, hindi na nila masikmura ang nangyayari. Tama po mga kabayan, no? At nakikita naman po natin di ba? O, tingnan nyo dito po sa investigasyon sa flood control, relate lang natin yung sinasabi na kung sino pa yung matitino, no? Sila pa yung sinisibak. Sa flood control projects mga kabayan, no? Kung sino pa ang nagsasabi ng katotohanan, siya pa ang dinudurog ang kredibilidad, di ba? Pero itong mga buhaya ng mga contractors, di ba? Hindi nga napapangalanan Ang hirap nga silang pangalanan. Ibig sabihin, itong mga loko-lokong ito, ay mas pinoprotektahan, binibigyan pa ng halaga, no? Kesa po doon sa mga witness na nagsasabi ng katotohanan. Yan gusto ko lang pong i-relate yung sinasabi ni General Macanas, no? Na kung sino pa sa gobyernong ito, kung sino pa po yung nagtatrabaho ng maayos, di ba? O sila pa yung tinatanggal. Like for example lang si VP Sara, di ba? Sa Department of Education. Wala namang problema. Bakit tinanggal? Kasi straight ka, di ba? Ano bang ibig sabihin ngayon kay Angara? Di ba? Tuta Ito na yung tatak bagong Pilipinas. Kasi ang leader walang hindi niya kontrolado ang nangyayari. Kanya-kanya na lang galawan ng mga galamay. But anyway, salamat sa iyong serbisyo, Judge, Director Santiago. Magpahinga na po kayo. You deserve your retirement. Ang naipundar ninyong pangalan, mabuti at hindi na dumisan. Halos lahat ng Pilipino sumasaludo sa inyo. Malala ko nga nung bagong appoint itong si Director Santiago, sabi ng aking kaibigan, driver, Sir, ito, isa sa mga matitino na in-appoint ni PBBM, NBI Director. Sabi ko lang, yes, I agree. Kasi noon pa, SPO4 na siya, ang galing.
yung sharpshooter siya na tinamaan niya sa yung, hostage taker ba yun? Pagiging pulis pa lang niya, wala na eh. Talagang kilala na nagawan ng pelikulang buhay niya hanggang naging judge, then nag-retire na judge. So, ito, pinapoint na director. No, wala pang isang taon, naka-isang taon din siguro. So, merong hinala ni Atty. Guanzon, gusto nilang hawakan sa leeg para kung anong gusto nila, sunod-sunuran lang. Hindi pwede. I-judge yan eh. Matinong judge. Kaya, at saka yung sinabi na rin niya na mayroong gustong umagaw, gustong kumuha sa pwesto niya. Mula pa nung, ano ba yun? Nung after yung May 12 election, tapos nagkaroon ng direktiba ang Pangulo ko ng mass resignation. Lahat ng mass resignation. Ngayon, meron ng tumisilip. Meron ng gustong kumuha sa kanyang posisyon. So yun mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.